Ano nga bang sukatan ng kabayanihan at pagmamahal sa bayan? Nasa katayuan ba at katungkulan sa buhay o sa bigat ng kontribusyon? Malamang sa buwis, sa kaban, o sa taas ba ng pinag-aralan? Sa dami ng ari-arian o sa dami ba ng mga hinakot na medalya kung ikaw ay atleta? Pero teka muna, gaano nga ba kahalaga ang diwa ng tinatawag nating kasarinlan ng kalayaan, kadakilaan, ng halaga ng diwa ng bayan? Ano nga ba yung bayan? Tanong nga ng isang senador, ika nga nakakain ba yan? Hindi naman nakakain itong impeachment. Oy! Aanhin mo nga ba naman ang pagiging malaya kung ang sikmura mo ay walang laman? Kung mga kapatid, ang batayan lang ng mga karapat-dapat na gawin ay kung ito ba ay maiuulam. Ilagay natin ang tanong sa iba pang larangan ng lipunan. Halimbawa, sa ating bandila, sa bandila na sagisag ng isang bansa, tatanungin din ba natin kung aanhin ba ang isang peraso ng tela na yan? Masusuot mo ba yan? Baka pwedeng gawing trapal na pananggalang sa ulan o barandilya ng tindahan. O kung gutom na gutom ka na ba, baka pwede na ring kainin yung bandila na yan. Pero mga kapatid, ang ating kwento sa araw na to, na hango sa isang totoong pangyayari, ay magpapakilala sa atin sa isang 12 anyos na si Juliana, na kahit hirap na sa buhay at salat sa pagkain, ay nagpakita pa rin ng pambihirang kadakilaan sa kanyang maliit, ngunit matapang na paraan. Nagpakita ng tunay na kabayanihan ay hindi palaging nasusukat sa edad at politikal na kapangyarihan o sa dugong pinadadaloy sa gitna ng digmaan, at kung bakit minsan ay may mga handang magpakamatay sa isang piraso ng tela lamang. Dito po sa Sana Lord, kilalanin nating lahat ang batang si Juliana Watawat. Ang aga mo naman nagising, Juliana. Mamayang hapon pa ang klase mo, hindi ba? Mamayang hapon pa nga, kuya. Sana natulog ka pa na mahaba at hindi ka na sumunod dito sa igiban ng tubig. Pero gusto ko kasing tumulong muna mag-igib ng tubig bago ko pumasok sa eskwela. Baka maubusan kasi tayo ng tubig, lalo na may balitang papalapit na malakas na bagyo. Ay, naku naman. Maraming salamat, Bunso ah. Kahit mahirap, pinapagaan mo ang buhay ko. Minsan naisip ko, dapat ikaw na lang ang panganay eh. Parang minsan mas matured ka pa mag-isip kaysa sa akin. Ay, napakaswerte ko talaga na kapatid kita. Naku naman si kuya ko, baka naman magkaiyakan pa po tayo nito. Tayong dalawa na nga lang magkapamilya, kaya't dapat talagang tayo nagtutulungan. Sabi nga ni inay dati, ang magkapatid dapat laging magkasangga. Oo nga naman. Namiss ko tuloy si nanay at tatay. Pero ito tayo. Kailangan lumaban pa rin. O siya kuya, ako na magbobomba dito sa poso at magpupuno ng ibang timba. Iuwi mo muna ang 2 timba na napuno mo na para balikan mo na lang tong isang mamaya. Siya, sige, mabuti pa nga. Mabigat yan, kaya hintayin mo ako ah. Babalik ako kaagad. Ay, naku, wag mong pairali ng pagiging masipag mo sa pagbubuhat niyan. May oras pa naman ako bago magpunta ng palengke. Sige po kuya Tomas, promise hindi ko bubuhatin, naantayin kita. Ayan, mabuti ah. Masunurin din talaga tong kapatid ko eh. Siyempre naman kuya, ako pa ba magpapasaway pa? Sabi ko nga, siya, sige, diyan ka na muna. Class, gumalang at bumati sa ating guro. Magandang hapon, Ma'am Delia! Salamat sa ating class president, Juliana, at magandang hapon din sa inyo, mga bata.
Mahusay kayong lahat sa inyong mga ipinasang sanaysay tungkol sa ating paksa kahapon, ang pusong makabayan. Nakakatuwang malaman ang mga iniisip ninyo tungkol sa ating paksa. Malapit na ang araw ng kalayaan at makabuluhan ang sanaysay ninyo na sumasalamin sa kanya-kanyang opinyon at pananaw tungkol sa pagiging makabayan ng isang Pilipino. Ngayon, babasahin natin ang ilan sa inyong mga isinulat. Sige, magsimula tayo kay Juliana. Juliana, heto ang papel mo. Pakibasa nga rito sa harapan. Opo, Ma'am Delia. Salamat po, Ma'am Delia. Pagmamahal sa bayan. Ang tunay na pagmamahal sa bayan ay hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Ito ay nasusukat sa kung paano tayo kumikilos, naglilingkod at nagmamalasakit para sa ating kapwa at sa ating bansa. Kahit ako'y bata, hindi hadlang ang aking murang isip at kakayahan upang ako ay makatulong sa mga nangangailangan. Ninanais ko na maging isang mabuting halimbawa sa aking mga kabataan, na kahit sa maliit na paraan ay maaari kong maging instrumento ng pagbabago. Gusto kong maging mabuting mamamayan na may paggalang sa bandila, sa mga bayani at sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang pagmamahal sa bayan ay nagsisimula sa puso, pusong handang maglingkod, magsakripisyo at magbuklod para sa ikabubuti ng lahat. Sa tuwing tumutulong ako sa mga kapitbahay, kapag ako'y nag-aaral ng mabuti at kapag iniingatan ko ang kalikasan, nararamdaman kong bahagi ako ng isang pagbabago. Ang simpleng pagrespeto sa aking mga guro at nakakatanda, pagtulong sa matatanda at paggalang sa watawat ay bahagi ng pagmamahal sa bayan. Sana dumating ang panahon na makatulong din ako. Hindi lamang sa aking pamilya, kundi sa buong komunidad. Oo nga, napakaganda, Juliana. Isang magandang akda, mga bata. Tama si Juliana. Hindi hadlang ang edad sa paglilingkod sa bayan. Salamat, Juliana. Makakaupo ka na. Ang galing mo, Juliana. Yun talaga ang isinulat mo? Oo, inspirasyon ko kasi si nanay at si kuya. 4 na sentences lang na isulat ko kahapon. Ikaw ang haba, ah. Sana pinakopya mo man lang ako kahit isang paragraph lang. Ikaw talaga? Iba ka talagang mag-isip, idol. Iba talaga kapag dating kapitan ng barangay ang nanay nung nabubuhay pa. At ang kapatid naman, masipag at responsableng volunteer sa barangay. Paolo, bilang mukhang marami ka namang sinasabi riyan sa likuran ni Juliana, ikaw na ang sumunod. Opo, ma'am. Eto na po. Tatayo na po. Yun o. Juliana, iha. Salamat sa pagdadala ng bigas at gulay na pinamili ko doon sa may talipapa, ha. Ang hirap ng makalakad sa putik. Malakas ang hangin at walang tigil itong pag-ambon. Alam mo namang matanda na ako at mag-isa pa sa buhay. Walang anuman po, Aling Lerma. Hanggat kaya ko pong tumulong ay tutulong po ako. Sabi ko naman po kasi sa inyo, ako na lang ang bibili ng mga kailangan nyo sa bahay. Pag-utusan niyo lang po ako para hindi na po kayo mahirapan. Napakaswerte ng mga magulang ko. Siguradong matutuwa sila sa kabilang buhay dahil lumaki kayo magkapatid na responsable at mabait na bata. Salamat po. Alam mo ba, proud na proud din sa iyo, Kuya Tomas mo. Ikaw daw ulit ang leader ng mga estudyante sa inyong antas. Naku, talaga tong si Kuya, pati pagiging presidente ko sa klase, pinagyayabang pa. Lagi kang nakukwento ng kuya mo sa palengke.
Napakabait mo raw at napakahusay na estudyante. Kung kagaya mo lahat ng kabataan ngayon, ako, hindi mawawala ng pag-asa ang bayan. Kaya sana kahit mahirap ang buhay, huwag kang magbabago, ha, Iha? Siyempre naman po, Aling Lerma. Kaya, nandito na po tayo sa harap ng bahay nyo. Tutulungan ko na po kayo magbukas ang pintuan. Ay, sige, mabuti pa nga, Iha. O, heto ang susi. Maraming salamat, ha. Juliana! Tara! Magmamataya-taya ulit tayo! Nasa may school grounds na ang mga kaklase natin. Umaambon lang naman eh. Ang saya pa na maglaro sa putikan! O, sige na, Paula, mauna ka na. Nakatitig ka na naman dyan sa watawat. Lagi ka na lang nakatingala riyan. Nagagandahan lang ako. Pakiramdam ko kasi talaga kapag nakita ako ng flag natin, parang pinapaalala nito na kahit gaano kahirap ang buhay, may dahilan tayo para lumaban. Hindi lang to simpleng tela, Paulo. Simbolo ng kasaysayan at sakripisyo. Basta, kapag naging presidente ka ng Pilipinas, huwag mo kaming kakalimutan ng mga kalaro mong basa sa putikan, ha? Gagawin kitang Secretary of Fun and Snacks. Sagot mo ang sorbetes tuwing linggo. Sige ba? Basta, ikaw ang magbabayad, ha? Puro ka talaga kalokohan. Tara na nga! Ay nako Juliana, gabi na hindi ka pa natutulog. Nag-aayos pa po ako ng gamit ko, kuya, para bukas. Kakatapos ko lang din kasi magdasal para sa'yo, tsaka para sa atin. Bait naman talaga nitong kapatid ko. Eh kumain ka na ba? Hindi pa ako gutom kanina nung nakauwi ako, kaya naisip ko na hintayin na lang kita. Sandali, maghahain lang ako. Ay nako, pasensya ka na. Tuyo na naman ang ulam natin. May itlog po akong niluto kanina, bigay ni Aling Lerma. Tsaka masarap naman ang tuyo basta may kamatis din. Oh, may kamatis pa ba tayo? Alam ko tuyo at bigas lang ang pagkain dito ah. Binigyan din ako kanina ni Aling Lerma. Tumatanggi ako kaso magtatampo raw siya kapag hindi ko kinuha ang binibigay niya. Ay nako, basta. Pagpasensyaan mo na, ito lang ang kaya ko ah. Alam mo naman, nagbabayad pa tayo ng mga utang nung na-hospital si nanay. Hindi naman po ako nagrereklamo. Tsaka, kaya nga ako nag-aaral lang mabuti para hindi masayang ang mga pagod at sakripisyo mo para sa ating dalawa. Kaya kapag nakapagtapos ako at nakapagtrabaho, gagaan na ang buhay natin. Ay naku naman. Napakaswerte ko talaga sa bunsong kapatid ko. Wala kang ibang kapatid. Kuya, kaya swerte ka talaga sa akin. Oo nga pala. O siya, kumain na tayo para makapagpahinga ka na rin. Parang lumalakas na rin ang ulan sa labas eh. Oo nga, kuya. Tsaka patuloy ang pag-ihip ng malakas na hangin. Ay, dapat mag-i-alerto dahil baka umapaw ang ilog na malapit dito sa may lugar namin. Juliana! Isara mo ang bintana! Lumalakas na ang ulan! Opo, kuya! Puti na lang at nakauwi na ako kaagad. Wala na rin namang gagawin sa palengke dahil sa lakas ng bagyo. O ano, kumusta ang mga gamit mo? Naisupot ko na ang mga libro at notebook. Naitaas ko na rin. Sana lang kung babahaman, hindi ito maabot ng tubig. May ibang nabasa na pero matutuyo rin naman yun. Ay, mabuti naman yun. Ang lalim naman ng buntong hininga mo, kuya. Eh, sabi sa radyo kanina, maglalandfall dito sa bayan natin ang bagyo mamaya. Baka mawalan din tayo ng kuryente kapag patuloy na lumakas ang hangin at pag-ulan. Paalala at babala! Lahat ng taga-ilog ay pinapayuhang lumikas. Maaari pong tumungo sa barangay gym o eskwelahan na ginagawang pansamantalang evacuation center. Nananawagan din kami sa mga volunteers na pwedeng tumulong sa evacuation. Kuya, pinapalikas na tayo.
Pupuntahan ko si Aling Lerma. Mag-isa lang siya. May hirapang siyang lumikas. Pinakamalapit pa naman ang bahay niya sa ilog. Oo nga. Pero delikado na sa labas. Malakas na rin ang agos ng ilog nung dumaan ako. Tumataas na rin ang tubig. Mas delikado kapag hindi siya agad makakalikas. Ay, naku. Ako na lang ang pupunta, kuya. Mas mabilis ako makakadaan sa masisikip na eskinita papunta sa kanila. Hindi, Juliana. Hindi pwede. Ako ang mas matanda. Ako na ang pupunta. Pero kuya, Oh. mas kailangan ka ng ibang tao rito sa lugar natin. Nagkakagulo na rin sa labas. Pangako, mag-iingat ako. Magkita na lang tayo sa eskwelahan mamaya Doon ang evacuation site. Siya, sige. Pero baka pwedeng isama mo si Paolo. Madadaanan mo ang bahay nila, hindi ba? Sige kuya, titingnan ko kung naroon pa siya. Mag-iingat ako, huwag ka mag-alala. Kaya dapat mag-ingat ka rin kuya. Juliana, hintay naman oh. Hinay-hinay sa pagtakbo. Hindi na brisk walking yan eh. Literal na running na. Nagtatalsikan ba ang tubig at putik sa pagtakbo mo? Nagpasama ka nga pero ako naman tong iniwan mo. Sorry, Paolo. Nasa isip ko lang kasi si Aling Lerma. Baka pinasok na ng tubig ang bahay niya. Nag-aalala talaga ako. Kung magiging superhero ka, ang pangalan mo siguro ay The Flash Juliana. Isang iglap, nasa tabi ka na ng nangangailangan. Ikaw, anong pangalan mo? Ako, sidekick mo lang ako, pero yung klase na puro daldal at kalat lang ang alam. Puro ka pa rin kalokohan kahit bumabagyo na. Grabe ang lakas ng hangin at ulan. Basa na rin ang damit natin kahit nakakapote pa tayo. At babad na ang mga paa natin. Mabuti na lang nakinig ako sa iyo na magsapatos. Dahil kung tsinelas ang suot natin, naku, inaandod na to ng tubig. Paolo! May puno na bumagsak! Aling Lerma? Aling Lerma? Tao po! Sa Juliana at Paolo po ito, Aling Lerma! Juliana! Paolo! Aling Lerma! Opo, kami nga po to! Ayos lang po ba kayo? Salamat at dumating kayo. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Unti-unti na pumapasok ang tubig sa loob ng bahay. Dumidilim na rin po. Dala po namin itong maliit na flashlight at may extra kaming dalang pangsuot sa paa para hindi kayo mahirapan maglakad mamaya. Galing pa to kay Kapitana nun. Maraming salamat. Napakabait ninyong mga bata. Narinig ko kanina na pinalilikas ng mga residente lalo na rito sa may ilog. Opo, sasamahan po namin kayo sa evacuation center. Sa eskwelahan po. Isuot po muna ninyo itong sapatos na ito na ipinamahagi dati ni nanay nung siya pa ang kapitana sa barangay. Maganda po to para hindi madulas at hindi maalis sa paa kahit may baha. Salamat. Lahat ng pwedeng tumulong na maghakot ng mga relief goods. Ang mga sugatan nating kabaryo, maaaring dalhin sa ating makeshift clinic sa dulo ng covered court. Juliana! Paolo! Aling Lerma! Salamat at nakarating kayo rito ng ligtas. Kuya, medyo nahirapan lang si Aling Lerma. Nabasa rin siya ng ulan at parang hinang-hina sa pagod. Dadalhin ko muna si Aling Lerma dun sa mga manggagamot. Aling Lerma, tara let's bagets. Dun po tayo sa dulo. Maraming salamat sa inyo mga bata. Inaasikaso niyo pa rin ako kahit ako yung good na. Naku, pwede pa nga po kayong mag-ballroom dancing at your age eh. Sweet age of 80. Totoo pala, biro talaga tong si Paolo.
Baka gutom na rin po yan, Aling Lerma, kaya ang daming sablay na jokes. Kukuhanan ko po kayo ng pagkain at dadalhan ko dun kayo mamaya. Salamat mga bata. Kumusta rito kuya? Parang nagkakagulo sa labas pagpasok namin ah. May mga ilang bata rin na sugatan. Ano bang nangyari? May bumagsak na mga puno kanina nung lumilikas kami. May ilang residente na natamaan. May tumawag din na tricycle kaya marami sugatan. Kukuhanan ko ng pagkain si Aling Lerma at inumin. Tapos dun muna ako sa mga nanggagamot. Tutulong ako. O siya, sige. Itutuloy ko na itong paghahakot ng mga relief goods. Kailangan po nating umakyat sa ikalawang palapag ng paaralan. Mabilis na ang pagtaas ng tubig. Magdamag ng walang tigil ang ulan at mabilis din tumaas ang tubig. Pinakamataas na lugar na tong paaralan pero bumaha pa rin. Ngayon kailangan na nating umakyat sa taas dahil napuno na ng tubig baha itong covered court at ang gym. Sana talaga tumigil na tong bagyong ito. Pinapahirapan tayo ni Bagyong Juan. Kuya, tutulungan ko ulit ang mga maliliit na bata. Mukhang tuliro na ang lahat at nagkakagulo na naman dahil sa panic. Nakakalmahin ko lang. Sigurado ka bang kaya mo pa? Isang oras pa lang tulog mo kagabi ah. Okay lang ako, kuya. Hindi ko nararamdaman ng pagod dahil maraming kailangan gawin at asikasuhin. O siya, sige. Mag-iingat ka, Juliana ah. Tutulungan ko rin sana si Kapitan Pedro na ilikas pataas ang mga supplies at relief goods. Umangat at lumipad ang yerong bubungan ng covered court. Ang lakas ng hangin at tubig ulan na pumapasok dito sa loob. Teka, may babagsak na parte ng bubungan. Papalapit na si Kuya Tomas. Kuya Tomas! Kuya Tomas! Kuya! Tomas! Tomas, ayos ka ba? Ayos lang po. Masakit lang, nabagsakan na mga kahoy sa balikat. At itong likod ko masakit dahil sa pagbagsak ko sa semento. Mabuti na lang din at may tubig dito. Hindi ganong masakit ang pagbagsak ko. Ay, halika. Tutulungan kita. Kaya mo bang tumayo? Kuya! Kaya naman po, Kapitan. Uy, Juliana, huwag kang umiyak dyan. Ayos na ako. Mukhang wala naman nga ako sugat eh. Naiwasan ko naman ang malaking bahagi na bumagsak ng mga kahoy at yero. Buti hindi ka napahamak. Siyempre naman, malakas ka magdasal, hindi ba? Pinotektahan ako ng dasal mo. Kapitan, tulungan ko na po kayo maghatid kay Kuya sa medic. Ako na lang, Iha. Lumipat na kayo doon sa itaas ng gusali dahil patas ang tubig. Mas mahihirapan tayo kung may mga kababayan pa tayong maaanod ng baha. Sige po, Kapitan. Kayo na pong bahala sa kuya ko, ah. Mag-iingat ka, Juliana. Opo, Kuya. Juliana, kumain ka na? Heto, tinanak kita ng sopas. Nakakain na ako niyan. Tumulong ako kanina na magluto ng sopas. Wow, sipag mo talaga. Hinahanap ka nga pala ni Aling Lerma kanina. Hindi ka na raw niya nakita simula nang kumustahin mo siya kagabi. Medyo abala lang kasi ako. Tinulungan ko rin kasi si Ma'am Delia magluto kanina. At nagamot din ako ng ibang bata pagkatapos sa umakyat dito sa itaas ng paaralan. Hindi ka ba napapagod? Parang ang taas ng energy mo kahit nasa ganitong sitwasyon. Nakapagpahinga naman ako sandali kanina. Isa pa, nagpapahinga kasi si Kuya Tomas. Nabagsakan siya kanina ng mga sanga bago kami nakaalis sa covered court. Ano? Kumusta naman si Kuya Tomas? Naku, pasensya na ha. Hindi na kita natulungan. Inasikaso ko pa kasi ang lola ko eh. Nilalagnat. Okay naman si Kuya, pinagpahinga lang muna. Mamaya makikita mo na ulit din na punong abala. Ay, mabuti na lang at marami kayong mga kababayan natin na matulungin sa kapwa. Kahit mahirap, masikip at magulo dito sa evacuation center. Nagiging maayos dahil sa inyo.
Baka naman magkaayakan pa tayo nito Ikaw talaga. Minsan nga lang ako magseryoso eh. Hindi kasi bagay. O siya, salamat dito sa sopas Bumalik ka na sa lola mo, baka hinahanap ka na. Pakisabi na lang din kay Aling Lerma, dadalawin ko siya mamaya. Mukhang wala pang pag-asa tong paghupa ng baha dahil hindi pa natigil ang ulan. Okay, mag-ingat ka rin. Magiging presidente ka pa ng Pilipinas sa hinaharap. Sira ka talaga. Oh, Juliana, magpahinga ka muna. Ako na magdadala nitong mga tinapay at tubig. Bumagsak ang flagpole at mukhang maaalis na rin sa pagkakatali ang watawat. Pero hindi po ba bakal ang flagpole natin? Bakit nahugot at bumagsak? Kahoy lang yan kaya natuwa nga ako na ilang araw na may ulan at baha pero nakatayo pa rin na parang sagisag ng pag-asa. Kaso ayan, bumagsak na. Naku, hanggang dibdib pa naman ang baha. Paano kaya kukunin ang flag? Ihatid na po natin to mga to, Ma'am Delia. Oo, sige. Ma'am Delia, okay na po ang mga pagkain. Naipatong ko na po rito sa lamesa. Pupunta lang po ako sa labas. Susubukan kong kuhanin ang flag. Babalik po agad ako agad. Ano? Naku, Juliana, wag! Kuya Tomas! Kuya Tomas! Oh, Paolo! Iniingal ka! Si Juliana po kasi! Bakit? Ano nangyari sa kapatid ko? Sa labas, Kuya Tomas! Sumilip ka sa labas! Ano? Sa may harapan ng eskwelahan! Alalayan mo ako tumayo at medyo masakit pa likuran ko at binti. Halika na, Kuya! Kuya, bilisan mo, bilis! Diyos ko! Juliana! Bakit ka lumusong sa tubig baha? Ang lakas pa naman ng agos! Ang lalim pa! Naku! Tulong! Tulungan niyo si Juliana! Juliana! Ma'am Delia! Ano mo ang gagawin ni Juliana? Bakit siya lumusong sa tubig? Kuya Tomas! Bakit ka nag-aalis ng sapatos? Hindi ka pwedeng sumunod. Baka mapahama ka pa lalo eh. Hindi ka na nga makalakad ng maayos. Naku, ilang hakbang pa lang tayo papunta rito. Hinihingal ka na sa sakit eh. Pero kailangan ko pumuntahan ang kapatid ko. Ma'am Delia, anong gagawin ni Juliana? Ang watawat ng Pilipinas. Sasagipin niya raw. Nakita niya kasi nang matumba ang flagpole at makakalas na ang flag kaya... Kuya Tomas, gusto ko sanang sumunod kay Juliana kaso hindi ako marunong lumangoy. Parang tumataas na rin ang tubig. Teka, tatawag ako ng tulong. Paulo, tingnan mo. Tingnan ninyo. Tomas, tingnan mo. Juliana! Mind over matter, Juliana. Hindi ka dapat matakot. Basta nakakapit ka dito sa poste na natumba. Hindi ka maaanod ng tubig. Kailangan lang sana huwag matanggal sa pagkakapit ang poste na to. Malapit na. Malapit na ako sa dulo. Hindi maaaring maanod at mawala ng tuluyan ang sagisag ng kasaysayan, kalayaan at pagkakakilanlan ng sambayan ng Pilipino. Mahalaga ang telang ito at hindi ko dapat ito pabayaan. Mind over matter. Tama. Iisipin ko na lang ang simbolismo ng watawat para hindi ako matakot habang tinatawid ko tong malalim na baha. Malapit na. Ilang hakbang na lang. Dahan-dahan, Juliana. Malapit ko nang marating ang flag.
nakikita ko na ang mga kulay ng watawat. Ang asul na simbolo ng kapayapaan, katotohanan at katarungan. Ang pula na kumakatawan sa kagitingan, katapangan at dugo ng mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa kasarinlan. Ang puti naman ang sagisag ng kalinisan, dangal at pag-asa ng bawat Pilipino. Malapit na ako sa 3 bituin na kumakatawan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang pagkakaisa ng buong kapuluan. Malapit ko nang marating ang araw na may 8 sinag na nagpapakita ng liwanag ng kalayaan. Teka, kapisado ko pa naman yata. Ang 8 lalawigan na una nag-alsa sa laban ng kolonyalismo. Manila, Cavite, Batangas, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac at Laguna. Wow! Naalala ko pa. Ay, finally, nandito na ako sa watawat. Naalis ko ng pagkakatali ng tela. Ayan, natanggal ko na. Ngayon, kailangan ko na lang maiangat na bumalik sa loob. Juliana, saluhin mo ang lubid. Itali mo sa bewang mo. Si Kapitan Pedro? Aba, ang daming nakasilip sa pasilyo ng paaralan. Hindi ko alintana kanina pero ngayon, ang dami nilang nakatingin sa akin. May mga nagvi-video pa. Juliana, ayos ka ba? Juliana! Diyos ko kang bata ka! Juliana! Munti ka na akong himatayon sa nervyos nang bigla kang lumusong sa tubig baha! Oh, Juliana, ito ang tuwalya. Ibalabal mo muna. Basang-basa ka na, oh. Ayos lang po ako, kuya. Bakit bumangon ka? Iatakihin ako sa puso sa nervyos sa'yo. Buti nga sinabi ni Paulo. Wala akong kamalay-malay sa ginagawa mo. Grabe ang tapang mo, Juliana! Sinuong mo ang mataas na baha? Rumaraga pa ang tubig para lang sa flag na yan? Huy, humingi ka ng tawad sa watawat. Huwag mo nilalang lang ang Philippine flag natin ha, importante to. Mas importante pa kaysa sa buhay mo? Isipin mo na lang na mas maraming buhay na nagsakripisyo para lang sa unang maitaas at maiwagayway noong manalo sila General Emilio Aguinaldo sa revolusyon laban sa mga Kastila noong May 28, 1898. Ha? Hindi ba June 12? June 12, 1898 nang opisyal na itaas ang watawat sa Kawit, Cavite bilang bahagi ng pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas mula sa mga mananakop. Talagang nakuha pa ninyong dalawa na magpagalingan sa Philippine history. Halika na, Juliana, para makapagpalit na ng damit. Ay, nakaka-proud ka talaga, Juliana. Nakuha mo pang mag-lecture sa history. Teka, kukuhanin ko muna itong flag ha, Juliana. Sige na, magbihis ka na muna. Ipinaghanda ka namin ng pamalit na damit. Ay, grabe kang bata ka. Ninervyos kaming lahat sa'yo. Nag-ingat naman po ako, Ma'am Delia. Sige po, heto na po ang flag. Magbibihis na po muna ako. Medyo maginaw na nga. Juliana, iha, kumusta ka na? Nabalitaan ko ang ginawa mo kanina. Okay naman po ako, Aling Lerma. Buong hapon ko na nga pong naririnig yan. Ang ibang matatanda, pinagagalitan ako. Delikado daw ang ginawa ko. Eh, delikado naman talaga, pero saludo ko sa'yo, iha. Napakatapang mo. Kahanga-hanga ang pinakita mong pagkamakabayan kanina. Marunong ka magpalaga sa ating bayan. Sa murang edad mo ay alam mo ang importansya sa ating watawat. Ginawa ko lang po ang tama, Aling Lerma. Kagaya na lang ng paghinto natin sa lahat ng klase ng gawain, sa pagtayo ng matuwid kapag naririnig natin ang pambansang awit. Lubos din ang paggalang ko sa watawat ng Pilipinas. Isang magandang halimbawa ka talaga.
Hindi lang sa mga kabataan, kung hindi pati na rin sa aming matatanda na nakakalimot na sa importansya ng simbolo ng kalayaang itinatamasa natin ngayon. Salamat din po sa mga kwento nyo noong sa akin dahil mas naging inspired ako magbasa at mag-aral tungkol sa kasaysayan. Minsan naisip ko, wala akong karapatan na magreklamo sa kung anong klaseng buhay ang meron ako ngayon. Eh bakit mo naman nasabi yan, Iha? Dahil napakahirap ng pamumuhay noong panahong nasasako pa tayo ng ibang lahi. Grabing pagpapahirap nun sa mga Pilipino. At least ngayon, mahirap lang mabuhay pero mas ligtas na mula sa pang-aapi ng ibang lahi. Sa bagay, ang kaso lang ngayon, kapwa Pilipino natin minsan na nang-aapi at nananapak sa kalayaan ng iba at nagnanakaw sa kaba ng bayan. Hay, pero sa tingin ko pa rin po, may pag-asa pa rin ang bayan natin na umunlad. Basta na magkaroon ng pagmamahal sa bayan at may malasakit sa kapwa ang bawat isa. Ay, sa wakas, tumila na rin ang ulan. Mga isang araw pa siguro bago humupa ang tubig baha. Ay, ang masama nito, paubos na rin ang supplies natin. Wala na raw huban darating na relief goods. Hindi ko pa sigurado. Matindi rin ang pananalasa ng bagyong Juan sa ibang bayan dito sa lalawigan. Abalang-abala ang lahat. Maswerte rin tayo at walang nawala sa ating mga kababayan. Lahat ay nakalikas na maaga. May iba bang nasugatan pero nagamot na rin naman. Maswerte rin po tayo at nabigyan tayo ng relief goods nung lumikas tayo rito at kahit papaano, mayroong generator na nagagamit kapag gabi. Pero paubos na rin ang gasolina. Kaya sana talaga mabilis na humupa ang baha para buksan na ang kuryente sa bayan natin. Ay, nako, daldal ako ng daldal. Hindi pa kita kinakamusta. Maayos na po ako, Kapitan. Konting pahinga lang kailangan. Salamat sa iyo, pati kay Juliana. Napakaswerte ng lugar natin at merong mga kabataang tulad nyo na may malasakit sa kapwa. Bata pa lang po kami, sinanay na kami ni nanay at tatay. Lalo na nga po si nanay. Sumalangit nawa. Oo nga po. Teka, nasa na nga ba si Juliana? Doon po natulog sa may latag ni Aling Lerma. Mukhang magkwekwentuhan daw muna sila. Ganun ba? Abay, magpahinga ka na rin. Kailangan natin mag-ipon ng lakas dahil kapag humupa na ang tubig baha, marami tayong lilinisin. Sige po, masusunod po. Dito pa, Paolo. Busa mo pa ng tubig at hawalisan ko. Opo, Kuya Tomas. Ay, grabe ang kapal ng putik. Ang dami pang basura. Ay, nako, oo nga. Kalahating araw pa lang na nakakahupa ang baha. Pero marami-rami na rin nalinisan ang mga kabarangay natin. Oo nga, Kuya. Ang sisipag ng mga tao rito sa atin. Napuntahan na ba ninyo ni Juliana ang bahay niyo? Oo, pinuntahan namin kanina pero kailangan ayusin ang bahay. Kung delikado ko hindi re-remedyohan eh. Napasok ang buong bahay at nabasa rin ang mga kasangkapan sa loob. Nasan po si Juliana? Ayun, nasa barangay hall. May dumating na relief goods kanina. Nagre-repack sila doon para ipamahagi mamaya sa mga kabarangay. Sipag talaga. Siyempre, mana sa akin. Kanino pa ba magmamana? O siya, tama na muna ang kwentuhan. Bilisan na natin dito para makalipat na tayo ng lugar na lilinisan. Sabi ka nga po eh. Tara! Aba, may mga news van na dumating at pumaparada sa tapat nitong barangay hall. Dahil kaya ito sa bagyo at baha. Ang tungis ko pa naman dahil sa paglilinis ng barangay. Baka interviewin ako.
Magandang umaga po. Ako po si Claudia ng News on the Clock. Pwede po bang magtanong? Magandang umaga naman. Ano ho yun? Anong may paglilingkod ko sa inyo? Ako naman si Pedro, ang barangay captain sa lugar na ito. Nako, mabuti na lang po pala at kayo na ang nakausap namin, Kapitan. Ano bang sadya natin? May nakapagsabi po kasi na dito raw matatagpuan ang batang ito. Ito po ang video sa cellphone ko, oh. Si Juliana to Nakuhanan pala ng video ang ginawa niyang pagligtas sa watawat. Nakikilala po ba ninyo ang bata? Currently po kasi, may 2 million views na ang ginawa niyang pagliligtas sa Philippine flag sa kasagsagan ng bagyo at baha. Gusto lang po sana namin siyang ma-interview. Million views? Opo, nag-viral sa social media ang video ng batang ito. Ayon sa research namin, ay taga rito raw sa bayan ninyo at nang magtanong ako sa may labasan, dito raw sa barangay hall ako magtanong. Sandali lang ha. Kakausapin ko muna ang bata sa loob. Maiwan ko muna kay rito. Salamat po, Kapitan. Juliana, may naghahanap sa'yo. Po, sino daw po? Reporter daw sila. May isang kabarangay siguro tayo na nag-upload ng video mo na sinasagip ang watawat ng Pilipinas. Gusto ka daw interviewin. Hala, pakisabi po, nakakayat, kinakabahan po ako. Baka po pwedeng iba na lang ang kausapin nila. Naku, ikaw daw ang sadya nila Gusto mo bang tawagan ko muna ang Kuya Tomas mo para siyang makipag-usap? Narinig ko po ang pangalan ko. Ano po ba yun? Parang may mga newsman ako nakita sa may labasan. Si Juliana ang sadya nila, Tomas. I-interviewin ka lang naman raw, Juliana. Dahil nag-viral ang video mo na sinasagip mo ang flag noong may baha. Tatakpan naman daw nila ang mukha mo at papalitan ng pangalan kapag ipapalabas na sa TV ang interview. Pero kuya, bakit kailangan pa nila akong interviewin? Wala naman akong ginawang malaking bagay Nag-viral ang pagsagip mo sa Philippine flag, Juliana. Ilang milyong views daw at maraming feedback ng netizens. Magandang pagkakataon nito para magbigay ng inspirasyon sa iba. Ay, hindi ko naman ginawa yun para makilala at pagkaguluhan ng media. Alam ko naman yun, alam ko yun. Alam din ng mga kasamahan natin dito. Wala namang mag-iisip na masama sa'yo kung lalabas ka sa balita. Pero kuya, Ano ba yung kinakatakot mo? ayokong bigyan ng maling kahulugan ang nangyari. Ginawa ko lang naman ng tama. Di ko naman kailangan ng parangal o kung ano man. Ayun na nga. Ginawa mo ang tama kaya isa kang magandang halimbawa sa iba, lalo na sa mga kabataan. Yan na lang ang isipin mo. Napapanahon pa dahil sa isang araw ay araw ng kalayaan. Ay, sige na nga kuya. Pero samahan mo ko Siyempre naman. Hindi kita iiwanan. Masyali ka na. Hello, boss? Yes, boss. I-interviewin pa lang namin ngayon. Mukhang nauna kaming dumating pero ang kabilang channel ay narito na rin. Nakausap ko na ang kapatid ng bata. Pumayag naman na exclusive interview. Isang beses lang daw dahil mahihain daw ang kapatid niya Nakapag-interview na rin kami ng ilang taga-barangay at nakumpirma namin na kilala ang bata na matulungin sa kapwa at leader din pala sa eskwelahan nila. Scoop? Huwag kayong mag-alala, boss. Mauuna tayo sa balita at mauuna rin kami sa pagsasabi na may mga tulong na pinansyal na ibibigay sa kanila. Marami ring nagparating ng tulong sa bayang ito dahil na rin sa bata. Alam ko na mobilize na kanina. Baka maya-maya lang ay may darating ng tutulong para maglinis ng barangay, pati magkumpuni ng mga sirang bahay. Areglado, boss. Magre-report agad ako sa'yo kapag natapos na ang interview. Okay, boss. Bye.
Masyado excited tong producer namin. Sa bagay, napapanahon ng scoop na to para sa araw ng kalayaan sa isang araw. Miss Claudia, narito na ho ang kapatid ko, si Juliana. Good morning, Juliana. Claudia na lang ang itawag mo sa akin. Good morning din po, Miss Claudia. Nakakatuwa ka naman, Juliana. Hindi ka lang matulungin at matalino. Napakagalang mo ring bata. Magsisimula na po ba tayo? May mga inaayos pa rin po kasi kami sa loob. Inaasikaso po namin ang mga relief goods na ipamamahagi sa mga kababayan. Naku, ang sipag mo rin pala talaga. Miss Claudia, kung pwede na po magsimula, sabihan niyo lang po ako Ito pala ang dalawang upuan para hindi naman kayo nakatayo ni Juliana habang nag-uusap. Salamat sa pagpapaunlak mo sa amin, Juliana. Magsisimula na tayo. Sige po. Juliana! Paulo, bakit ka humahangos? Si Aling Lerma, isinugod sa ospital. Puntahan natin. Ibinubulong niya raw yung pangalan mo, sabi ng isang kapitbahay na nagdala sa kanya sa ospital. Ano? Tara, Kuya Tomas! Miss Claudia, pwede po ba ipagpaliban ng interview? May emergency lang po kasi. Sige. Pero sasamahan na namin kayo. Sumakay kayo sa van, ihahatid namin kayo sa ospital. Ay, salamat po Tara na, Juliana! Paulo! Ay, mabuti naman ligtas na si Aling Lerma. Na-overpatig lang daw kaya nahimatay. Mabuti talaga at naisugod agad siya sa ospital. Sa labas ng bahay daw hinimatay si Aling Lerma eh. Siguro naglinis pa rin yun ng bakuran kahit na inuna naman naming linisin yun ni Kuya Tomas kanina. Alam mo naman si Aling Lerma, hindi mapirmi, napakasipag, gusto palaging kumikilos. Kumusta ka naman? Naantala pa tuloy ang interview mo kanina. Chance na sana na mapanood ka sa TV. Nakakahiya nga pero sabi ni Kuya, mas okay raw na gawin ko na yon kahit kinakabahan ako. Kinakabahan? Ikaw? Inilusog mo nga hanggang dibdib na bahay. Pataas ang tubig nang walang alinlangan kang sumugod. Tapos ngayon, interview lang sa TV? Kinakabahan ka? Ikaw kaya magpa-interview? Sa kinakabahan nga ako Juliana. Ayan, nagising tuloy si Aling Lerma. Ang ingay mo kasi. Mas malakas kaya ang boses mo. Huwag ka na lang maingay. Lalapitan ko na lang si Aling Lerma. Tama lang na makilala ka ng ibang tao, Juliana. Huwag kang matakot. Aling Lerma, huwag na lang po kayo magsalita. Magpahinga na lang po kayo. Napakabuti ng puso mo, Juliana. Nararapat lang na maging inspirasyon ka rin ng iba. Juliana, binilhan tayo ni Miss Claudia ng pagkain. Ito, kumain muna kayo ni Paolo dun sa may upuan sa labas. Isang kumpanyo na pinapayagan dito sa ward Naku, Kuya. Ayos lang daw sabi ng nurse na nandito kami ni Paolo. Akala ko nga palalabasin kami. Namukhaan kasi siya ng nurse Dun, sa viral na video niya. Paano siya namukha ni malayo ang kuha ng video saka nakatalikod? Pinsan pala ng nurse kasi ang nagvi-video. Kaya hindi po to lang napanood niya. Kasama ang pagharap ni Juliana nang nakuha na niya ang flag. So, kita ang mukha niya. Mabuti na nga lang at hindi masyado naaninag ang mukha ni Juliana sa video na nag-viral, Mas okay nga yun Para mas kilala na siya ng ibang tao. Ayoko nga maging sikat. Siya, magtatalo na naman kayo. Baka magising si Aling Lerma. Kumain na kayo. At kakausapin ka raw ni Miss Claudia kapag ready ka na. Naghihintay sila sa labas? Oo. Kailangan na raw kasi ang interview mo dahil ilalabas nila sa Independence Day special ng channel. Ay, sige po, Kuya. Pagkakain, lalabas na po ako para makausap si Miss Claudia.
Delia, nabalita mo na ba? Ang tungkol ba sa viral video ni Juliana? May kinalaman doon, pero may mas malaking balita pa. Meron pang iba? Oo, Delia. Hindi na ako makapaghintay na i-anunsyo ito sa lahat. Ang alin, Kapitan? May malaking pondo na ibinigay ang lokal na pamahalaan para sa pagpapaayos ng mga nasirang gusali gaya ng barangay hall, mga eskwelahan. Magpapadala din daw sila ng mga tagalinis para mas mapabilis ang rehabilitation ng lugar. Dahil kay Juliana ba rin to? Oo, marahil dahil sa ginawa ng bata. Naantig ang puso ng marami. Sana tuloy-tuloy ang ganitong pagbabago, hindi lang sa gawa at salita. Grabe, Juliana. Ni minsan hindi ko naisip na bibiyayaan tayo ng ganito. Ay, ako rin kuya. Ayoko man sanang tanggapin kaso parang lalabas pa na ingrato ako kung hindi ko tatanggapin ang mga tulong ng mga charity groups, maging ng gobyerno dahil lang sa ginawa ko nung kasagsagan ng baha. Hindi lang yan. Napabilis din ang paglilinis sa lugar natin dahil maraming gustong tumulong. Sa kabila na sa na nangyari sa bayan natin, parang ang istorya mo na nag-viral nagimit siya ng pag-asa. Tama ka kuya. Eksakto rin na araw ng kalayaan kaya mas lumalabas ang pagiging makabayan ng mga tao. Oh, siya. Pupunta muna ako sa palengke. Huwag ka na lang makialam sa construction repairs dito sa bahay, ha. Mas makakabuti sa lahat kung huwag ka maging matulungin ngayon dahil delikado nakikialam ka sa inaayos nating bahay. Kuya naman, nagbiro pa. Biro man yun, pero nagpapaalala na rin para mag-ingat ka naman. Oo na kuya. Pupunta rin muna ako kila Aling Lerma. May sakit ulit siya kaninang umaga nang dumalaw ako eh. Oh, ayun na pala si Paolo eh. Kuya Tomas! Saka, Idol Juliana! Magandang hapon! Para tong ewan. Tara na nga, puntahan na natin si Aling Lerma. Bye, Kuya Tomas! Siya, sige, mag-iingat kayo, ha. Kumusta naman ang buhay artista, Juliana? Buhay artista ka dyan. Blurred nga ang mukha ko eh. Hindi rin nga Julian ang ginamit na pangalan para raw maprotekta ng privacy ko. Paano naman naging artista yun? Kahit no. Para sa akin, artista ka pa rin. Paolo, hindi lahat ng lumalabas sa TV artista na. Ang iba, reporter, news anchor, at marami pang iba. Oo na. Pikon ka? Siyempre hindi. Uy, may tanong ako. Ano? Seryosong tanong pala. Ngayon paparangalan ka pa sa munisipyo ng gobernador ng lalawigan. Libre na ang pag-aaral mo pati allowance hanggang kolehiyo? Anong plano? Wala namang nagbago sa mga gusto kong marating. Simple lang naman ang nais ko eh. Ang makapag-aral at gawin pa rin ang mga dati kong mga ginagawa. Basta, ang hiling ko lang. Kapag naging presidente ka na ng Pilipinas sa hinaharap, uy, huwag mo kong kakalimutan ha. Oo naman. Tara na nga, bilisan na nating maglakad. Whew!